Ang Huling Batis. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, may kwento tungkol sa isang lumang batis sa gitna ng kagubatan. Sinasabing, kung gabi, may mga naiibang tunog na nanggagaling sa tubig, halos parang may humihingi ng tulong. Si Mara, 22, ay bagong balik sa baryo matapos makapagtapos sa Maynila. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa fiesta ng kanilang barangay, napansin niya ang liwanag mula sa batis. Bagamat alam niyang bawal dahil sa mga babala ng matatanda, tinungo niya ito, dala ng kuryosidad. Paglapit niya, nakita niya ang isang matandang babae na tila nalilito at umiiyak sa gilid ng tubig. "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" bulong nito. Nilapitan siya ni Mara at iniabot ang kamay. Ngunit sa paghawak niya, napansin niyang ang balat ng babae ay malamig at parang di totoo. Bigla, nawala ang babae at naiwan si Mara na nakatayo sa batis, nanginginig. Kinabukasan, nagtanong siya sa mga matatanda tungkol sa babae. Lahat ay tumahimik. Hanggang sa sinabi ng lola niya, "Mara, ang batis na iyon, bawat 10 taon, may isang kaluluwa ang nagtatangkang lumabas. Kung hahawakan mo sila, nagiging bahagi ka ng batis at sila'y makakawala." Lumipas ang mga araw at naramdaman ni Mara na parang may sinusundan siya sa bawat hakbang. Hanggang isang gabi, nagising siya sa tunog ng tubig sa kanyang sariling kwarto. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang kanyang mga mata ay nagmistulang malabo at may liwanag na parang tubig. Ang twist? Hindi ang babae ang nawawala sa batis. Si Mara na pala ang unti-unting nagiging kaluluwa ng lumang batis. At sa susunod na buwan, may isang batang babalik sa baryo na makikita ang liwanag at maririnig ang bulong. "Tulungan mo ako."